sa layunin ng Office of the Ombudsman ay ang malaman ang hinaing ng ating mga manggagawang Pilipino upang sa gayon ay magawan kaagad na aksyon ang kanilang sumbong o hinaing. Kaya nga't hindi nagdalawang isip ang aming opisina na makipag-ugnayan sa grupo ng PS Link para lalo naming mapalawak ang aming kaalaman sa problema ng sektor ng manggagawa. Inaasahan din namin makakatulong sila sa pagsugpo sa korupsyon sa mga sangay ng gobyerno kung saan naglilingkod ang kanilang mga miyembro. Kung ano ang PS Link at paano ito makakatulong sa aming layunin, pakinggan natin ang report na ito. Masipag, matyaga, matiisin, may dedikasyon sa trabaho. Pinagpapaguran ang bawat sentimong tinatanggap. Serbisyo publiko ang tungkulin ng bawat kawani ng pamahalaang nais ibahagi ang kanyang kaalaman at tapat na paglilingkod sa bayan. Upang bigyang boses ang mga manggagawang Pilipinong nais maglingkod sa kanyang bayan at ayaw sa katiwalian, nariyan ang grupo ng PS Link. Ang PS Link is, it stands for Public Services Labor Independent Confederation. It's an umbrella organization of 386 unions and rank and file association coming from local government units, national government agencies, state universities and colleges, few remaining government-owned and controlled corporation, and we have also special sector comprising of barangay health workers and employees with disability who are working in the government. So we represent 80,000 members nationwide. Mahalaga ang gampanin ng PS Link sa ating lipunan. PS Link basically organizes rank and file employees. We do legislative lobbying for policies and legislation that are of interest to the public sector employees. We negotiate for terms and conditions of employment which are not fixed by law. We facilitate the advocacy and campaigns like promoting good governance and promoting quality public services. So our vision is really that the union should be committed to the promotion of strong, accountable, comprehensive, responsive, effective, and democratic public services. So ang vision namin is, ang acronym is Sacred Public Services. Inilunsad ng PS Link ang kanilang ika-7 taong konbensyon na may temang lakas ng pagkakaisa mula sa pag-oorganisa, hatid sa sambayanang Pilipino, marangal at dekalidad na serbisyo publiko. Kasabay na rin ito ang pagkikipagtulungan ng PS Link sa tanggapan ng Ombudsman na supilin ng katiwalian kung saan nagpahayag ng mensahe si Deputy Ombudsman Emilio Gonzales III. Tinalakay naman ni Community Coordination Bureau Director Cesar Tirol ang mga basic rules ng public procurement. Sa pagkakataong ito, higit pang pinalakas ng Office of the Ombudsman ang atikaing labanan ang korupsyon. Nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang PS Link at ng Office of the Ombudsman na magtutulungang sugpuin ang katiwalian sa larangan ng public procurement. Ang nilagdaang kasunduan ay naglalayo na magkatulungan ang tanggapan ng Ombudsman at ang PS Link upang mabawasan kung hindi man masugpo ang korupsyon sa larangan ng public procurement. Sa kabuuan, nakasaad dito na ayon sa Republic Act 9184 or yung Government Procurement Reform Act, ang tanggapan ng Ombudsman ang magtatago o ang repository ng mga reports ng Bids and Awards Committee observers at kung kinakailangan ay magkaroon ng investigasyon kung may nakitang katiwalian sa pagsasagawa ng public procurement. Ang Memorandum of Agreement ay magbibigay daan sa PS Link na iparating sa Office of the Ombudsman ang mga anomalyang nangyayari sa mga procurement process ng ahensya ng gobyerno. The MOA is all about a cooperation initially for 6 months, and it will focus on the procurement process under the procurement law, where PS Link will designate observers to the Bids and Awards Committee to be trained.
and then we are expected to participate and observe during the deliberations of the procurement process. And then we would like to report, and we would like to inform the Ombudsman of what's going on with regards to procurement process sa dalawang agency, the Department of Education and Department of Public Works and Highways, where we have a lot of members. Nakasaad naman sa Memorandum of Agreement ang mga tungkulin ng bawat panig. Nakasaad din dito sa MOA or sa Memorandum of Agreement na ang tanggapan ng Ombudsman ay magsasagawa ng mga seminars tungkol sa public procurement sa mga itatalagang observers ng PS-Link at gagawa din ng guidelines o mga alituntunin kung papaano imo-monitor kung papaano magmo-monitor ang mga observers na itatalaga ng PS-Link. Dahil dito sa MOA ito or yung sa kasunduang ito, ang PS-Link naman ay may tungkulin na mag-monitor ng back proceedings at magsumiti ng feedback report o kung kinakailangan ay magsumiti sila ng reklamo dito sa tanggapan ng Ombudsman. Buong pusong iniaalay ng PS-Link ang kanilang serbisyo sa Office of the Ombudsman upang maiwaksi ang mga gawaing iligal. To our members, we would like to contribute to the Ombudsman programs and advocacy to promote good governance, because also in PS-Link it's very central in our campaign for us, yung mga civil servants, no? Kasi bukod sa ibang member ng civil society, mas strategic yung positioning ng mga government employees kasi mismo sila yung naandun sa areas of work. So we feel na we have a very important role to do dito sa kampanya ng Ombudsman. That's why we are entering into agreement. And even before the agreement kasi, we have been working and we have been involved in really exposing and opposing corruption, and we have really filed a number of cases, big cases, for those officials who have been found to be violating not only yung anti-corruption law, but also yung Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Bantay Lustay ang tawag sa partnership project ng Office of the Ombudsman at ng PS-Link. Sa loob ng 6 na buwan ay magkakaroon ng pilot testing ang tinaguriang Bantay Lustay sa Department of Education sa Division of Taguig and Pateros at sa Department of Public Works and Highways sa NCR. Nagpahayag ng pagkasabik ang butihing ombudsman para sa kanilang partnership project. As soon as the guidelines of the project have been finalized, PS-Link and the Office of the Ombudsman will be the most beautiful and insightful pair of eyes this bureaucracy will ever have to watch the very vulnerable to corruption activity, which is procurement. Tunay na ikinatutuwa ng Office of the Ombudsman ang pagkakaroon ng bagong kasapi na tutulong sa kanila sa paglaban sa korupsyon. Sang-ayon nga sa ating kagalang-galang na Ombudsman, Maria Merceditas Gutierrez, siya ay natutuwa sa partnership na ito sapagkat ang mga kasapi ng PS-Link na humigit kumulang sa 80,000 mula Luzon, Visayas at Mindanao ay mga kapwa-kawani ng gobyerno na isa sa malaking puwersa na maaaring magpatupad ng pagbabago dito sa ating pamahalaan. Para sa matagumpay na pagkikipagtulungan ng PS-Link sa tanggapan ng Tanod Bayan, ito ang mensaheng ipinaabot ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Our partnership will launch a revolution. We will jointly fight to change the image of the government and show the world that the Filipino government labor forces are not corrupt. However, it is only by doing a lot that we can overwhelm what has been repeatedly said. So this partnership should not be satisfied in mediocrity, but should live with expectations from a labor organization, a very active one. As Ombudsman, I've been trying several strategies to battle graft and corruption. But like any big battle won, forging alliance is the most common key to being victorious. Ito naman ang panawagan ng isang kawani para sa kapwa empleyado.
Nais ko ring samantalahin ang pagkakataong ito dahil ipagdiriwang natin ang Araw ng Mga Manggagawa na sa aking mga kapwa-kawani ng pamahalaan na kung nais nating magkaroon ng tunay na pagbabago ay simulan natin sa ating sarili sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa ating pamahalaan. At sana ay marami pa rin katulad ng PS Link na handang tumulong at sumuporta sa tanggapan ng Ombudsman sa adhikain ng malinis na gobyerno. Ombudsman, PS Link, magkakampi laban sa katiwalian.